Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre, shout out sa Banateros, Banateras worldwide. Mga kababayan din natin, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, nagbabalik tayo, Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan na pagpasok pa lang, i-like nyo itong video na ito at mag-subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli po, okay. Matik na po 'yan na konting lambing at, malaki po ang maitutulong niyan sa ating ipinaglalaban at siyempre dito rin sa aking channel. Eto po ang ating magiging topic ngayong araw na ito. Tore, may isusunod na pupusasan. Naku, napakaimportante nitong pag-uusapan natin 'yan, ha. Sigurado po, importante, abangan 'yan. Tebes, ginawang panakip butas. Amy, nililigtas ang kapatid. At pang-apat, ito maganda, good news. Impeachment, hindi na matutuloy. Yan po ang ating pag-uusapan. Kapit lang po, wag niyo po akong iiwan. At dederecho na po tayo agad-agad sa topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, ang una nating topic. Sagip gutom project ni Bongbong Marcos mamimigay ng na, mamimigay ng pares. Abate, eto, seriously, congratulations, two-star General Torre na promote bilang PNP chief, biglang 4-star. Uy, matindi matindi itong nangyari dito kay PNP chief. Ito pag-usapan natin. May poposasan 'to. May isusunod 'to na poposasan. Babae. Naku. Meron din namang pinalitan sa mga opisyal ng pamahalaan, kabilang ang bagong hepe ng PNP na si Police Major General Nicolas Torre III. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Torre III. Kapo-promote lang noong Abril, 4-star general na ngayon si Nicolas Torre. Kaka-promote lang nung Abril. Eto si Torre, kada huli, promote. Huli, promote. Huli, promote. Huli, PNP chief. Ganyan si Torre, ha? Mm-hmm. The third, hindi na nakagugulat na siya ang bagong hepe ng Philippine National Police. Pambira yung anak mo, parang galit sa'yo na. Oh, ay tinan mo. Bagong hepe ng Kami siguro, Daddy! Ano yung mga pinaggagawa mo? Nakakahiya ka. Philippine National Police. Siya ang nanguna sa mga kontrobersyal na pag-aresto sa mga malalaking person. Ito tanong ko sa iyo, Torre. Bukod sa panghaharas mo at pangbababoy mo sa isang reliyon na KOJC at bukod doon sa pagpasok mo dyan ng walang lehitimong warrant of arrest pero ang hinahanap mo si Pastor Kibuloy, wala ang pangalan niya doon sa warrant of arrest. Bukod diyan at bukod sa pagkidnap mo di umano, according sa mga abogado ni Tatay Digong kay PRRD, ano ang ambag mo sa taong bayan? Sige nga, Marcos, anong naitulong yung dalawa sa Pilipinas? Anong naitulong nyo? Lalong-lalo na niya prinomote mo si Torre. Ako hindi na ako magugulat. Ito mga kababayan ko, napaka-importanting bantayan natin ito. Hindi na po ako magugulat kung ang isusunod na poposasan ni Torre ay si BP Sara. Magbabayaran po ng utang na loob ito. Naalala nyo, kahit yung kapatid ni Marcos na si Amy, sinabi niya kada huli, nagpo-promote. Marcos, anong matinding plataforma mo na nagawa
para maitawid sa gutom ang taong bayan? Wala. Kung hindi, harasin ang mga Duterte. Tingnan mo, sunod-sunod. Bagsak ka sa eleksyon. Yung mga kandidato mo, hindi nangunguna sa pagkasenador. Ilan lang kandidato mo sa senador ang nanalo. Sa lahat po ng midterm election, ikaw ang presidente na hindi nakapagpanalo ng majority ng mga senador. Sa kabila ng gutom at problema ng Pilipinas, ginagawa mong pantakip butas yung mga kontrobersyal na katulad niyan. Tinanggal mo ang mga kabinet, pinag-resign mo lahat, tapos pinabalik mo rin. Para ano? Pagtakpan yung bulilyaso mo sa eleksyon, yung kahinaan mo sa eleksyon. Ganyan din si Torre. Prinomote mo dyan, pero alam mo, hindi siya karapat-dapat dyan. Alam ng taong bayan, pero yan ay magkikreate ng ingay. Para ano? Pagtakpan yung kahinaan mo sa eleksyon. Dahil yung eleksyon na yon ay refleksyon na ayaw na sa'yo ng taong bayan. Yan ang katotohanan yan, Bongbong Marcos. And syempre, lahat yan may bayad. Hinuli si Pastor Kibuloy, bagamat hindi po, uulitin ko, hindi si Torre ang nakahuli kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy sumuko sa ISAP. Huwag kayong nuknukan ng sinungaling Torre. Bukod dyan, di ba, binastos nyo ang KOJC? Na-promote ka. Again, huwag niyong sabihin hindi utos yan ni Marcos. Dahil kung hindi yan utos ni Marcos, hindi lahat ng huli po-promote ka. Hindi lahat ng kababuyan mo sa reliyon promoted ka. Ngayon PNP chief ka pa. Tapos ang dating presidente na nagtanggal ng droga komunista NPA sa Pilipinas, nanilbihan ng tapat sa Pilipino, pinahuli ni Bongbong. Prinomote mo. Kung wala kang kamay dyan, Bongbong, hindi kada huli, promote. Siyempre, papalitan niya ng utang na loob. May pinagawa si Bongbong, promote. Ngayong ginawang PNP chief, kailangan si Torre naman na magbigay ng utang na loob. Sino ang pinakamatinding kalaban ngayon? Sino ang balakid ni Bongbong Marcos at ni Tambaloslos para magpatuloy sa panunungkulan, magpatuloy sa kapangyarihan even after the 2028? BP Sara. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ako magugulat. Gaya ng sinabi ko, na hindi ako magugulat si Torre magiging PNP chief. Hindi ako magugulat na papapasukin ng ICC. Sinabi ko pong lahat yan bago mangyari. At hindi rin ako magugulat kung ang susunod na poposasa ni Torre ay si BP Sara. Alam naman natin, dinadamay na nila eh. Di ba? Sinusubukan nilang ngayon, gagawa na naman ng paraan yan. Magkakaroon na naman ng Interpol. Papasok na naman ng ICC. Tapos biglang, uhuli na si BP Sara. Malay natin, pag uwi ni BP Sara dito, diretso Villamor na naman.
Ang Villamor ngayon, kagamit-gamit, ganyan din ang ginawa kay... Ang ano sabi ni Tevez, kinidnap din siya sa Timor-Leste. Nag-file pa sila doon ng habeas corpus. Hindi na. Binitbit na naman ang private jet dinala sa Villamor. Bagamat imposible pakinggan, hindi ka paniwalang pakinggan na si BP Sara ang isusunod. Ilan na po ang ginawa ni Marcos at ni Torre na hindi ka paniwalang magagawa ng isang opisyal, pero nagawa nila. Mga kababayan ko, dapat magbantay tayo dito. Huwag tayong pakaka-relax. Nakita nila mahina na sila. Sitting duck na po ito si Marcos. They are on a desperate mode. Sitting duck, wala na eh. Even the impeachment, it will not triumph. Wala silang numero. All they have is guns. Guns, guns, guns. Torre, torre, torre. Kapangyarihan ng puwersa ng pulis. Pag-iingat po, BP Sara. Nalidad, si Torre ang nagbasa ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. By virtue of the warrant Yan Hindi ba pag ikakwento to, hindi ka paniwala ang dating presidente gaganyan ninyo? Yung ginawa sa KOJC, pag ikakwento, 5,000 pulis nag-stay doon 16 days. Hindi ka paniwala, di ba? Pero nangyari. of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Bago yan, si Torre rin ang nanguna sa Correct. 16 na araw na operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Diyan nadakip si Pastor Apollo Hindi nadakip. Ayusin nyo yan. Ha? Kayong mainstream media kayo, ayusin nyo yan. Hindi nadakip. Sinuko. Sumuko. Alam ng ISAP yan. Bakit ba bisin sa mainstream media, hindi... Ba't ang hirap ba niyong gamitin yung word na sumuko? Even yung ISAP, kinonfirm nila yon. Tao rin ba kayo ni Torre? Tao rin ba kayo ni Marcos? O hindi kayo nagre-research? Tapos magagalit kayo pag tinatawag kayong media na bias. Sumuko po. Sumuko. Huwag niyong ilagay sa pedestal si Torre. 16 days nagpunta si Torre doon. May kasamang 5,000 pulis araw at gabi. Hindi niya nahuli isang tao. Huwag niyong gawing Diyos si Torre. Hindi yan magaling. Kung magaling yan, hindi aabot ng 16 days. Hindi niya kailangan ng 5,000 na pulis or more. Kayong media, ginagawa niyong Diyos yan si Torre. Ginagawa niyong idolo. Hindi naman kayo bobo. Kibuloy. Si Torre ang papalit sa paretiro ng si outgoing PNP Chief Romel Marbil. Nagpasalamat naman si Torre sa natanggap niyang suporta. Sino sumusuporta sa'yo? Baka si Bongbong lang. Baka si Dilima. Para makaganti kayo. Wala namang sumusuporta sa'yo eh. Anong sumusuporta sa'yo? Yung mga adik na galit kay Duterte dahil naperwisyo yung kanilang negosyo? Sino sumusuporta sa'yo? Si Bongbong? O yung mga galit sa Duterte? Wala. Ako sabihin ko sa'yo, malalaman mo may sumusuporta sa'yo? O, tingnan natin.
pagkaupo ni BP Sara. Yung akala mong kaibigan mo, babaliktaran lahat yon. Ngayon lang nasa power ka eh. Mga sip-sip yun tsaka mga duwag. Sana, ganyan ka pa rin katapang. Pumalit naman kay Ay! Menardo Ba't gumalaw? Sana ganyan ka pa rin katapang pag upo ni BP Sara. Huwag kayong tatakbo ng ibang bansa, ah. Porta. Pumalit naman kay Menardo Guevara bilang Solicitor General ang dating Pag-ibig Fund CEO na si UP College of Law Dean Attorney Darlene Berberabe. Nanumpa siya kanina. Nirerespeto naman ito ni Guevara. Habang si Popoy De Vera, papalitan ni Shirley Agrupis bilang Chairperson ng Commission on Higher Education o CHED. Mananatili naman sa pwesto sina Justice Secretary Boying Remulla. Boying, tumataba ka ha. Iba talagang ano ha, masamang damo ha. Namumuti ka pa ulit. Kasi nangitim na to, tas nangayayat eh, no? Oo, iba talagang kapit mo ha. Ayaw ng kompetensya doon sa pupuntahan. Ay, nako. Tingnan mo kalokohan ni Marcos. Pinag-resign yung gabinete. Tapos si Boying ni-retain. Si John Vic ni-retain. Yung sinasabi ng abogado ni Tatay Digong na naging partisipasyon ay sa pagkidnap sa kanya, ni-retain. Tapos ano sinasabi nito si Marcos? Para sa akin, promotion yan. Kasi pinag-resign na kayo tapos hindi tinanggap. So, ibig sabihin, sige mag-resign kayo tapos ginawa ka ulit secretary. Para promotion. Kasi yung iba mong kasamahan, hindi na pinabalik eh. Tama o tama-tama? Tapos, si Torre, prinomote. Lahat ng involved sa panggigipit sa Duterte, promoted. Bayad utang. Ha? Sino ito na nagbabayad utang pero walang utang na loob? Lagay nyo dyan sa comment section. Buhay pa ito si matindi, no? Di ba? Ganyan tayo niloloko ni Marcos. Sabagay, hindi niya kayang pagtatatanggalin to. I'm sure itong Remulla Brothers, ang daming alam nito about Marcos. Hindi niya pwedeng tanggalin yan. May kalalagyan siya. Pati si Torre, ang dami ng alam niyan. Hindi pwedeng tanggalin. May kalalagyan. Alam mo, ganyang ka-weak si Marcos. Ganyan siya kabingi sa sigaw ng taong bayan. Yung mga pulis, sundalo, uniform men, media, ang binoto Duterte. Kumpleto po. From 1 to 10, binoto. Straight. Ganoon po ang hindi nila pagsuporta. Isipin mo, John Vic na SILG ka. Si Abalos din, dating SILG. Sino sinuportahan ng pulis? Duterte. Kung si Marcos ay nakikinig sa sigaw, sa himutok ng taong bayan, hindi niya pinababalik itong mga naging kasangkapan sa pagkidnap di umano kay Tatay Digong. Hindi nakikinig to si Marcos. Bingi. Tapos gusto niya makipag-reconcile. Alam nyo, yung tanong ni Katunying na yun, planted yun. Pinatanong ni Marcos yun. Yun ang style pag podcast. Hindi live yun eh. So I assume, pinatanong ni Marcos, tanungin mo ako kung posible pa magkasundo. So ginusto ni Marcos yun. Ano sabi? Okay sa kanya makipagsundo. Makipagsundo, tas ganyan ang ginawa mo sa mga ito? Talaga bang niloloko mo taong bayan? Ang style ng Marcos,
ang hilig magmalinis, pero iba ang ginagawa. Iba sinasabi, ibang ginagawa. Kaya nga gaya sabi ko dun sa SMNI, lagi ko binabanggit doon, malalaman mo ang galaw ni Marcos. Tingnan mo yung sinabi niya, yung kabaligtaran mangyayari. Tandaan nyo parati yan. Abangan nyo parati yan. Lahat ng sasabihin ni Marcos, baliktarin nyo, yun. Yun na ang kapalaran ng Pilipinas. DILG Secretary John Vic Remulla at Defense Secretary Gibot Tingnan mo, lahat sila. Hay! Teodoro. Nagbabalita mula sa Next topic tayo. Ito, pag-usapan natin, Tebes ginagawang panakip butas. Pakinggan po natin yung sasabihin ni Marcos. Hindi ko na po ipe-play yung mga paulit-ulit na pangbibirada nila, panguhuli nila kay Tebes. Alam niyo po kung bakit? Ito na lang pag-usapan natin itong sasabihin ng presidente nyo. Kasi po, ginagawang panakip butas si Tebes. Gaya nung pag-promote kay Torre, gaya nung pagpaparisan niya sa cabinet. Lahat yan pantakip butas sa kahinaan ni Marcos. Ginagawang trophy po si Tebes. Kaya hindi ko na po ipe-play yun. Kasi gusto talaga nilang ipahiya lang si Tebes para magbuka silang. Alam mo, ganyan yung mga mahihinang nilalang. Yung mga mahihinang tao. Di ba na meron kayong kaibigan ang hilig mamahiya? Yung kumukuha sila ng lakas na pinapahiya ang ibang tao. Defense mechanism po yun. Kung hindi mo kayang mag-angat ng sarili nang hindi nagbababa ng ibang tao, yaan po ay kahinaan inside. Kahinaan ng karakter, kahinaan ng personalidad, weak, insecure. Kaya nga pinaano dun eh. Talagang pinauulit-ulit pa ng mainstream media. Malamang nautusan sa itaas na ipahiya si Tebes. The former Representative Arnie Teves, is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmao during Yan, nahuli na po si Tebes sa Timor-Leste at dinala na dito. Anong pa-effect yan? Bakit may pa-speech kang ganyan? Diba? Ano? Marcos, eto tanong ko sa iyo. Mahuli mo si Tebes. Mahuli mo si Roque. Ang Pilipino, gutom pa rin. Mataas pa rin ang presyo ng bigas. Malayo sa 20 pesos. Mahuli mo lahat ng Duterte vloggers. Wala ka pa ring infrastructure. Mahuli mo lahat ng kaibigan ng Duterte. Wala pa ring trabaho. Ang mga negosyante nag-aalisan. Naka-blacklist pa tayo sa Amerika, sa ibang bansa na magtutur, na mamamasyal dito sa Pilipinas. Ano ang ginagawa mo para halimbawa ako'y isang hikahos? Ano ang pakinabang ko? Mahuli mo si Torre, mahuli mo si Roque, maikulong mo ang mga Duterte vloggers, maikulong mo si BP Sara. Lahat na lang ng kalaban mo, ikulong mo. Ano ang pakinabang namin doon? Ano ang maidudulot niyan sa mahihirap? Higit sa lahat sa mahihirap.
Tataas ba ang may trabaho? Bababa ba ang presyo ng bigas at gasolina? Binigyan mo ng pansin yan. Yung sinabi ni Chanco, wala kang statement na nagkabayaran para sa proyekto, para pumirma ng impeachment. Ang daming nangyayari sa Pilipinas, wala kang statement. Kaya nakakainis, ginagawa nyo lang trophy si si Tebes eh. Hindi naman na kailangan pusasan pati paa. Hindi naman kailangan ipakita pa na mayroong yung nakaganyan. Hindi naman kailangan ipakitang pinahuhuli pa ulit-ulit ng media. Because you are weak, you need to put down people. Because you are inefficient. Yan ang totoo dyan, Marcos. During the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, and that Timor-Leste was ready to send Tevez back to the Philippines. So this is Yan na sinireklamo ng abogado ni Tebes, no? Humingi pa sila ng habeas corpus. Wala na, binitbit na dire-diretso. No? At ito ay merong naging di umanong posibleng kapalit, ex-deal, dahil gusto maging member ng Timor-Leste sa isang organisasyon at hindi po pwedeng may tatangging bansa. So, nung nagpunta si BBM doon, ang sabi, di umano ng iba, posibleng nagkaroon ng deal doon at ang kapalit si Tebes. Kasi tandaan nyo, ang Timor-Leste, alam naman kung nasaan si si Tebes. Matagal nang nandiyan dyan. Bakit bigla-bigla nagbago? Diba? Alam nyo, nung pumunta ron si Marcos, biglang iba eh. No? So, yun ang sinasabi na gusto nila maging miyembro ng organisasyon na ito at yun ang ginamit na ex-deal ni Marcos. At may nakapagkwento nga rin sa akin na bago mabiyak ang Uniteam, ang sabi sa akin ay hindi naman ganyan ang pag-uugali ni Marcos before going to US. Yung first time niyang pumunta ng Amerika, nung siya ay presidente na. Pagbalik dito ni Marcos, ang sabi, iba na. Iba na ang tono niya sa SMNI, iba na ang tono ng gobyerno kay Pastor Kibuloy, iba na ang tono ng gobyerno ng administrasyon niya kay BP Sara. Biglang switch. Kaya nakakapagtaka itong galawan ni Marcos. Ano ang deal? Kasi hindi po pwedeng bigla na lang nagbago ng isip ang Timor-Leste. Ay, hindi pala pwede rito si Tebes. Ay, delikado pala ang Timor-Leste kay Tebes. Wala namang ginawang krimen si Tebes nung nandoon siya. Ano, Marcos, ang nagbigay ng pagbabago? Na ngayon ay bigla na lang pinahuli si Tebes. Ang tagal-tagal niya ron, no? Diba? Hindi kami bata para maniwala sa kwento nyo. Huwag nyong gawing trophy ang tao. Kayo ni Torre, huwag nyong gawing trophy ang pagpapahuli sa mga kalaban. would not have happened without the assistance of
President Horta and Prime Minister Gusmao of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Degamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. And it is now time for Arnie Teves to face justice. Ano mo, Marcos, medyo may mali ka dyan sa sinabi mo. Baka nakakalimutan mo. Tanong mo sa asawa mo, abogado yun eh. An accused is considered innocent until proven guilty. Wala pang napapatunayan sa korte. Kaya wag niyong pagbintangan na mananagot si Tebes or kailangan niyang harapin ng hustisya. Wala pa pong husga ang korte. Hindi pa nga nagsisimula sa katunayan. So kayong mga politiko na mahilig manggipit at laging sasabihin ay hustisya. At ang mga media na magpaparatang parati na kala mo ay convicted na, pakiaral lang please. Ha? Inosente po hanggat hindi napapatunayan. Yung may utang ka, estate tax law. At sinabi, ikaw ay may utang. At final and executory iyon, pwede mong tawagin na kriminal. Sinabi ng korte, halimbawa may utang ka, estate tax. At sabi ng korte, final and executory, yun po yun. Pero hanggat walang sinasabi ang korte ng ganon, inosente pa po. Huwag pa tayong magpaka-ipokrito at maglinis-linisan dito. Okay? Ito lang sa akin, Marcos. Magkaroon ka ng accomplishment, hindi base sa mga kalaban sa politika. Magkaroon ka ng accomplishment nang walang koneksyon sa politika. Magkaroon ka ng accomplishment na walang koneksyon sa mga Duterte. Sa madaling salita, lehitimong programa na nararamdaman at napapakinabangan ng taong bayan pagkagising niya. Nararamdaman sa hapagkainan. Nararamdaman ng bawat pamilya. Yung mga ginagawa mo, Marcos, walang silbi sa Pilipinas. Ang silbi niyan para sa inyo lang. Magbago na kayo. Kung gusto nyo maboto sa 2028, ikaw at ang iyong grupo, gumawa kayo ng lehitimong ikadadali ng buhay ng mga Pilipino. Ikabubusog ng mga Pilipino. Ikasasaya ng Pilipino. Hindi yung huli dito, huli doon, huli dyan, walang warrant, papasok dito, mali ang warrant, manghuhuli dito. Lahat pinapass forward, lahat minamadali. Pagdating sa bigas na 20 pesos, ayaw madaliin. Flood control projects, palpak pa rin. Magtatag-ulan na po. Kahapon nga, habang natutulog ako, naririnig ko, lakas na ng ulan. Mamumroblema ka na naman dyan sa flood control project. Yan ang asikasuhin mo. Huwag tama na muna politika. You will not win in this politics by doing politics.
Gusto mong manalo? Ikaw at ang kaalyado mo? Get back to work. Hindi kayo puro politika. O, next topic tayo. Eto. Susunod. Napoposasan ni Torre. Susunod na pantakip butas sa kahinaan at kapalpakan ng eleksyon at sa kahinaan ni Marcos. Ito si BP Sara. Iniurong ng Senado ang presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Imbes sa June 2 o sa Lunes, gagawin na ito sa June 11. Sinulatan ni Senate President Cheese Escudero si House Speaker Martin Romualdez pati ang opisina ng Vice Presidente para ipagbigay alam ang bagong schedule. Ayon kay Escudero, yan daw ay para bigyang daan ang pagtalakay sa priority legislative measures bago mag-adjourn ang 19th Congress Alam nyo kung bakit laging napopostpone? Pakinggan nyo. sa June 14. May 12 panukala raw na dapat ipasa ang Kongreso bago matapos ang 19th Congress at kailangan ding aksyonan ng Senado ang mahigit 200 mga president. Nakikita nyo? Ito ay act ng government. Possibly act ni Marcos. Kasi ang sabi ni Marcos, ayaw niya ng impeachment. I don't believe him. Anak mo unang pumirma, pinsan mo huling pumirma. Walang galaw, sabi nga ng marami, walang galaw ang kamara ng walang basbas ni Speaker at ng Presidente. So sasabihin mo walang impeachment, pero may impeachment. Gaya ng sabi mo walang ICC papasok, pero nakapasok. Walang hindi pa papasukin ng Amerika, pero may EDCA. So ako naniniwala ako, gusto mo ng impeachment. Kaya lang, eto, wala silang numero. And nagkasubuan na rito eh. Ginusto nilang itong ma-impeach si BP Sara, sinalang ng kamera, pero na-postpone kaya minadali nga ito. Pero na-postpone hanggang iba na ang Senado ngayon. And obviously, wala silang numero. 99% hindi po mako-convict si BP Sara. So mapapahiya sila dyan. To save face, para maisalba ni Marcos yung pagbumuka niya, papaulit-ulitin niya. Ayaw niya tong matuloy. Ipapapostpone yan. Lahat gagawin yan ni Marcos. Dahil sosoplak yan pabalik sa pagmumukha niya. Sa mukha niya puputok yan. Yang kahihiyan na hindi magigilty si BP Sara, ang putok niyan sa muka ni Marcos. Kaya nga naman, gagawin niya ang paraan na lahat na sa tingin ko ay hindi na matutuloy ang impeachment. Ang tanong na lang dito, eto, paano hindi siya magmumukhang umatras, nakakahiya? Kunwari, hero siya. Ayaw ko ng impeachment. O kunwari, haharangin sa Senado ng mga kaalyado niya. Hindi na itutuloy. Kasi po, una, wala silang numero. Pangalawa, wala na silang numero yung iba na kaalyado niya. It's possible, alam naman nilang hindi na sila mananalo at pahina na si Marcos at palipat na ulit ang power sa Duterte na napatunayan sa nangyaring eleksyon na mahina si Marcos. Bakit pa sila kokontra kay Sara? Bakit pa sila aanib sa gusto ni Bongbong? So anong gagawin? Even yung mga kaalyado nila
the best thing that they can do, ang vote niyan abstain. Hindi boboto, sa madaling salita. Equal, nasa gitna. Ang masama niyan, mabobroadcast yan, araw-araw. And Sara, a strong Sara, will get stronger and stronger by the media in popularity because she will always be on TV. At mahina talaga ang kaso laban kay BP Sara. Kaya for sure, magba-backfire lahat yan. They don't want Sara to get stronger. TV mileage po yan. Tututok ang buong Pilipinas dyan araw at gabi sa impeachment na yan pag natuloy yan. Ewan ko lang. But as for me, gusto ko matuloy. I really want na matuloy yung hearing na yan. Kasi naniniwala ako, maraming isisiwalat na ebidensya si BP Sara. Diyan niya ilalabas habang nanunood ang buong Pilipinas sa impeachment. When all the attention ay nandyan sa impeachment na pwede siyang magsalita, hindi gaya doon sa mga hearing dyan sa Congress, dito pwede siyang magsalita. And I think even BP Sara gusto niyang matuloy. Gaya na sabi niya, bloodbath. I want bloodbath. You know why? She knows she will win. And you know why? Marcos also know matatalo siya. Kaya malabo. Malabo pong matuloy itong impeachment sa aking tingin. Pero malay natin. Sa akin nga lang, sana matuloy. Presidential appointment, kabilang ang 3 cabinet secretary. Tingnan mo, palusot na nila. Aasikasuhin yung mga cabinet, etc. etc. Wala na ito. Wala na ito. Next topic po tayo. Puntahan naman natin si Aimee. Eto, pag-usapan natin si Aimee. Para sumaya naman yung mga Aimenatics vloggers dyan at saka mga Aimenatics supporters. Aimee, nililigtas lang ang kapatid. Muling nagpakita ng suporta si Senator Amy Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Senator Amy ay kasama ngayon ni Vice President Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa kanyang social media post, ibinahagi ng mambabatas ang isang larawan kasama ang pangalawang Pangulo. May caption pa itong matitiis ang lamig hanggat kasama mo ang isang kaibigan. Naks, kaibigan! Ito si Aimee naging chowari-wap na talaga. No? Talagang binabana niya yung kanyang dignidad. Hindi ko sinasabing pag ikaw ay pumunta sa Duterte ay wala kang dignidad. Hindi po yun. Pero Marcos ka, kapatid mo, presidente, tapos alam mo namang ang nagpadala sa kanya dyan ay kapatid mo, tapos andyan ka para kang chowari-wap, hindi ka umaarting parang senador, di ba? Lagi kang nakasunod kay Sara, wala ka namang silbi dyan, no? Wala na atang kahihiyan at pride sa sarili itong si Aimee. Di ba? Touchdown. Sinabi ni Senator Marcos na lubos siyang nakikisimpatya kay VP Sara na nasa The Hague para bisitahin ang ama. Nagbahagi rin ito ng larawan kasama si Attorney Nicholas Kaufman, ang abogado ni FPRRD. Anya, nasa The Hague siya hindi para magdrama o hindi upang umaksyon at maghanap ng solusyon kung paano maibabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Hindi ako narito upang magdrama kundi para sa solusyon. Narito tayo upang umaksyon. Hindi mo nga kino-confront yung kapatid mo. Bakit hindi mo sabihin
Bongbong Marcos, gumalaw ka diyan at pauwiin mo si Tatay Digong. Hindi na po importante kung susunod or hindi yung kapatid mo. Just a mere call out is enough. Pero hindi mo kino-call out ang kapatid mo eh. Nililigtas mo lang. Lahat ng kumidnap, 4 yan. Di umano sabi ng abogado, lahat sinisi mo except yung isa, yung kapatid mo. Kaya yung style mong ganyan nililigtas mo, anong silbi mo dyan if you will not call out yung kapatid mo? Kaya nga nasabi namin eh, gusto mong maayos yan si Marcos, ba't hindi mo kino-call out, magpa-drug test? Baka sabihin paulit-ulit na naman, paano hindi ginagawa? O alabas muna natin yung drug test sa usapan. Here you are again. Lahat na lang gagawin mo. Except i-call out yung kapatid mo. Yes, nauunawaan kita, kapatid mo yun eh. Pero not this time. Kasi, Amy, senador ka. Hindi ka kapatid. Pag nagkaroon kayo ng family dinner, kapatid ka. But when you are serving as a senator, you are a senator. Not a sister. Not an ate. Be professional. Act like one. Amy. Okay. Yung mga pautot nyong ganyan, you are nothing but just like your brother. You are all talk. All talk, 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 talk. Walang lehitimong galaw. Ano na nangyari sa hearing mo? Bigyan nyo kami, I mean, ng significant. Hindi yung puro dakdak. Sawa na kami sa mga Marcos na kadadakdak. Pambihira talaga tong mga ito. Ay nako, Amy. Well, hanggang dyan na lang po muna tayo, no? At tayo magbabalik ulit bukas, no? Huwag pong kakalimutan, i-like po itong vlog na ito at mag-subscribe po. Abangan po ninyo ang magiging bagong setup ng Banateros Brothers sa SMNI. Monday to Friday, 8 p.m. Huwag pong kalimutan, mag-subscribe po. Muli po, maraming salamat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.